Ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa layo o tagal ng samahan, kundi sa tibay ng tiwala at malasakit sa isa't isa. Sa hirap man o ginhawa, sa lungkot man o saya, ang kaibigang totoo ay mananatili. Hindi siya nawawala, kahit sa katahimikan, kahit sa pagkawala. Tara, pumunta tayo sa ilalim ng punong mangga. Napakainit. Tara ka. Ay, naku. Gusto ko maging guro balang araw. Yung tipong makakapagturo tayo ng mga bata katulad natin. Yung bang marunong umintindi at hindi lang magtuturo para makapasa. Oo naman. Ako gusto ko naman maging engineer, no? Gagawa ako ng tulay na magdudugtong ng mga lugar na malalayo. Kagaya ng tulay doon, oh, sa kabilang baryo. Para walang malulunod or kapag bumabaha or umuulan. Parang ikaw talaga, no? Pero, napakasarap isipin na kapag nandito tayo sa ilalim ng punong to, parang wala tayong problema. Tama ka nga. What if, tawagin na lang natin na punong pangarap to. Punong pangarap? Total, dito naman tayo nangangarap, di ba? Nga naman. Dito rin natin, tutuparin yun. Pero sana kapag balang araw, bumalik tayo dito, dito pa rin natin matutupad yun. Parang checkpoint ng buhay. Promise? Promise. Walang makasisira sa pagkakaibigan natin na kahit mag-iba man ang mundo, mag-iba man ang landas natin, magkaibigan pa rin tayo. Oo naman, syempre. Kasi dito tayo nagsimulang mangarap, dito rin yung matutupad. Katapos ng high school, dumating ang panahon ng pagbabago. Si Sofia, puno ng pangarap, lumuwas sa Cebu upang tuparin ang kanyang pangarap na maging isang engineer. Si Anne naman sa kabilang banda ay nanatili sa kanilang bayan. Bit-bit ang pagnanais na magturo sa lugar kung saan siya lumaki. Sa huling araw nilang magkasama, sa labas ng paaralang naging saksi sa kanilang kabataan, naganap ang isang masakit ngunit kailangang pamamaalam. Baka papating na si Manong Berto, ng tricycle na kinuha ni Tito. At, bakit saan tayo magkita or wala, pagkakaibigan natin dalawa. Kahit sobrang isip natin. Kahit hindi tayo araw magkatawagan, makausap. Palagi na lang daan na lang dito lang ako. Palagi. Oo na, sige na. Drama mo naman. O ito, ginawa ko to kagabi. Para naman pagpunta mo sa Cebu, maalala mo pa rin ako kahit magkalayo tayo. Tsaka kapag kahit kung saan ka, hindi maalala mo pa rin ako. Salamat. Corny mo talaga. Corny ka? Ikaw yung corny na ayaw kong mawala. Eh, boom! Baliw! Uy, dyan si Kuya. Hinintay ka na. Saglit lang, Kuya. Sa akin naman, Sofia, palagi mong tatandaan na palagi ako nakasuporta sa'yo. At alam ko naman na darating yung araw na magkakalayo tayo. Darating yung araw, which is ngayon, na magkakalayo tayo dahil tutuparin mo na yung mga pangarap mo. At hindi ka naman dapat maging sad kasi para saan pa itong ginawa ko. Dapat alalahanin mo ako araw-araw na kahit magkalayo tayo, parang katabi mo pa rin ako dahil sa bracelet na. Oo naman. Ano po yung kakalimutan? Lalo na ikaw. Bakit ka na sa mga pangarap ko? Bakit nalayo? Pardi ako. Pero ito pa rin yung pangarap ko. Oo na. Ano ba naman to? Hindi ako iyak dito kasi nakakaya sa mukit mo.
Pumunta ka na dun. Pumunta ka na. Pumunta ka na. Sumuli ka na dun. Sa pag-ikot ng gulong, nagsimula rin ang pag-ikot ng kapalaran. Ang punong mangga ay nanatili sa kanilang alaala, ngunit ang mga susunod na taon ay magdadala ng pagbabago, pananabik at paglimot. Nagawa niyo na ba yung assignment natin sa MG? Hindi pa. Sobrang pagod na talaga. Ano nangyari dyan? Ano ba bang nangyari kay ate? Si Sofia? Alis na siya. Sinundo siya kanina ng tricycle. Luluwas na siya papuntang Cebu. Ang tahimik bigla, no? Parang may kulang. Hindi namin naabutan ang pag-alis niya. Gusto sana namin magpaalam. Pero okay lang yun. Hindi naman talaga siya mawawala ng tuluyan. Tutuparin lang niya yung mga pangarap niya doon sa Cebu. Pero aminin mo, kahit alam mong para sa pangarap, masakit pa rin, di ba? Oo. Pero masaya ako para sa kanya. Dahil alam ko matutupad niya yung mga pangarap niya doon sa Cebu. Pero yan ang tunay na friendship. Yung kahit masakit, kailangan mo magparaya. Kailangan na it hurts in the sky, di ba? Para maging buo, para maging whole. At wag mo sanang kalimutan na habang tinutupad niya ang pangarap niya sa Luzon, dito naman, tinutupad mo ang sarili. Hindi mo siya iniwan, ha? Kasama ka pa rin sa laban. At hindi na lamang si Sofia na naniniwala sa iyo, ha? Nandito kami. Isang tawag mo lang, 4 na kami lalapit. Pero alam nyo, tinatanong ko rin yung sarili ko kanina. Kung kaya ko ba magtagumpay na wala siya? Pero at least, dito pa rin yung friendship bracelet namin eh. Alam kong hindi mawawala siya sa isipan. Isa pa nga sa atin, yung future chef, teacher, engineer, physician. Diba? Pangbarkadang dream team kaya tayo. Kailangan lang natin ng tiwala sa isa't isa. At kahit na magkalayo kayo ni Sofia, hindi pa rin kayo maligtas. Ang lalim nyo ngayon ah. Pero alam nyo, salamat pa din sa inyo. Kasi kahit malayo si Sofia, ang ganong pakiramdam ko kapag nandiyan kayo na. Hindi ka kailanman nag-iisaan. Nandito kami. At alam mo, kapag kayo ay nagtagumpay, sabay ka namin ipagdiriwang. At kung gusto mong biniyak pa mamaya o magpahinga, magpahinga ka lang sa ilalim ng inubo ng mangga, ng mara. Tumatawa, seryoso ako. Just relax, tan. Pahinga ka. Oo nga. At kanta, kahit luma pa to, basta mangkagaan sa loob mo, kakantahin ko. Kahit ocho-ocho, Oo, ba syempre. Ang pamamaalam ay hindi palaging dulo. Minsan, ito ay paanyaya sa bagong simula. Simulang puno ng tanong, lungkot, at pananabik. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, mananatiling matibay ang samahan ng mga pusong marunong maghintay, umintindi, at umalalay. hi! Kamusta na? Okay lang, ikaw. Okay lang din. Ba't saan ka ba? Saan ka ba ngayon? Magigising ko lang eh. Kumain ka na ba? Oo, kumain ka. Ay, di pa pala. Magigising ko lang pala. Sige, kumain ka muna. Maliligo muna ako. Bye! Bakit ang putla-putla mo, An? Hindi. Galing kasi ako labas eh. Huh?
Sure ka ba talaga na okay ka lang? Okay lang. Okay. Sabi mo yan ha. Anyway, may gagawin muna ako. Bye! Sige, bye-bye. Hello, ma. Po. Ano? Opo. Bukas pa daw yung result eh. Hindi ko muna pinalam kay Sophia. Opo, wag mo munang sabihan. Opo. Sige, ma. Bye-bye. Hello, ma. Hello anak. Sofia, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Huwag kang mabibigla ha. Opo, ano Anak. po yun? Si Ann, sakit siya. Lymphoma cancer. Ano nangyari kay Ann? May lymphoma cancer daw sabi ng doktor. Matagal na raw niyang ininda ito. So ngayon lang niya sinabi. Bakit si Ann ba? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit ngayon lang? Bakit ikaw lang yung pinagsabihan niya, ma? Sabi niya, ayaw ka raw niya mag-alala. Gusto niya raw tuparin mo muna ang mga pangarap mo. Ayaw niya maging hadlang sa mga pangarap mo, anak. Ang daya naman! Sabi niya wala kaming sekreto dalawa. Bakit ngayon pa? Bakit, ma? Anak, huwag kang umiyak. Bakit? Hindi makapaniwala si Sofia. Ang kaibigan niyang masayahin, puno ng pangarap at laging nagpapalakas sa kanya. Ngayon ay humaharap sa pinakamatinding pagsubok ng kanyang buhay. Sa layo ng pagitan nila, ramdam ni Sofia ang pagkabagabag. At ang tanong na paulit-ulit niyang binibigkas sa katahimikan ng gabi ay, bakit? Ann! Kumusta ka na? Nandito ka. Hindi mo ko sinabihan. Sinabihan na ano? May sakit ka. Saan ba galing? Galing ka pa si Puno. Yung mama ko pa nalaman na may sakit ka. Bakit hindi mo ko sinabihan? Akala ko bang walang sekreto sa ating dalawa. Hindi ko na kasi pinasabi sa'yo kasi akala ko wala lang. Pero Anong wala lang? hindi ko nga alam kasi wala pang result. Kaya pinagkita na ako ni Mama kasi nagsusuka na ako, parang nahihilo na. 1 week na ata. Kung saan may pakiramdam ngayon? Sabi ng doktor, wala pa daw, bukas pa daw yung result. Ann, ba't sinabihan pa rin ako? Okay lang ha. Sabi nga ng doktor, bukas baka lumabas na yung result. Hindi ba kakalabas na ako dito? Hindi ka nga okay, Ann. Okay lang. Yung kalagayan mo ngayon. Ito nga eh, galing ka pang Cebu eh. Wala akong pake. Andito naman sina Mama, andito naman sina Papa. Eh, nalasan mo ako. Hindi nga, importante yung pag-aaral mo dun sa Cebu. Importante ka rin naman, Ann. Sabi nga ni Tita, di ba? Titipid kayo kasi mahal yung tuition mo dun. Okay lang.
Ayaw ko mawala ka. Hindi nga eh. Okay lang nga. O sabi nga ng Hindi doktor, ka nga okay, Ane. bakit ba pinaparamdam niyo sa akin na hindi ako okay? Sabi ko nga, okay na ako. Baka nga makakalabas na ako bukas. Papunta-punta ka pa dito eh. Parang ayaw mo pa dito ako. Ano yung pamasahe mo? Pamasahe mo pabalik. Gagawan ko na paraan yan, Kan. Sophia, feelings mo na next month. Huwag mo na ako sasabihan. Ewan ko nga eh, kasi bukas pa lalabas yung result. Okay lang naman ako. Ikaw nga prelims mo na next month. Hindi ka nga okay, Ane. Ang putla-putla mo na. Nangangalianat ka na nga eh. Sabi ng doktor, bukas lalabas yung result. Eh ano naman kung bukas pa? Di mo talaga ako sasabihan? Ganon? Pinaparamdam niyo kasi sa akin eh, na parang pabigat na lang ako. Walang may sabi sa'yo yan. Sophia, may cancer ako. Huh? Meron ng result hapon. Kahapon pa. Sabi ng doktor, baka lymphoma daw. Lymphoma daw eh. Hindi ko na pinalang, Sophia, kasi alam ko ganito yung reaction mo. Kung pamasahe mo dito, pang pisyon mo na yan eh. Hindi na lang important para sa akin. Kan. Gusto ko nga. Hindi ka mawala sa akin. Hindi nga. Sabi ng doktor, lymphoma daw. Baka curable pa siya or kung kakayanin ng katawan ko, pwedeng mag-chemo. Kaya hindi na kita sinabihan, Sophia, kasi alam ko pupunta ka eh. Prelims mo na next month. Vision mo na yun, yung pamasahe mo pa. naman yan? Ayaw ko nga mawala ka. Tapos malalaman ko lang ni Mama na may sakit ka na. Tapos, cancer pa yung sakit mo. Alam na ni Tita last month pa. Hindi ko lang pinalam sa'yo kasi alam ko maggaganito yung reaction mo eh. Mayawa ang Diyos, Sophia. Mayawa ang Diyos. Diyos, Sophia. Huwag kang mag-alala kasi sabi naman ng doktor kung kakayanin ng katawan ko, makikil. Sabi naman ni Papa, gagawa niya ng paraan eh. Pero yung sa akin lang, hanggang kailan ako magtatagal? Yan. Andito na ako. Pakatatag. Pakatatagaan. Bawat sandaling magkasama sila, muling nabuhay ang masasayang alaala. Ang tawa sa ilalim ng punong mangga, ang mga simpleng harutan sa paaralan, at ang mga pangarap na tila abot kamay noon. Ngunit dumating ang taon ng 20,020, isang malamig na umaga ng Enero. Oh, ma, hello. Ha? Hindi kita makakalimutan, Ann. Kung saan ka man ngayon, palaging patandaan na nandito pa rin ako para sa pangarap mo. Ako na ang magpapatulog. Para sa pangarap natin dalawa, para sa kaibigan natin walang hangganan. Tuluyan nang nagpahinga si Anne. Sa katahimikan ng ospital, pumikit ang isang pusong lumaban hanggang sa huli. Naiwan si Sofia, may pusong sugatan, ngunit puno ng mga alaala. Bumalik si Sofia sa Cebu.
Dala ang mga alaala ng tunay na pagkakaibigan. Sa bawat leksyon niyang tinuturo, sa bawat batang kanyang tinuturuan, nasa likod ng kanyang ngiti ang mga sandaling minsan niyang pinangarap kasama si Anne. Sa bawat tagumpay, sa bawat luha, naaalala niya ang punong mangga at ang kaibigang si Anne na naging ilaw sa pinakamadilim niyang gabi.